Gusto ko na sigurang manood nakakabobo Kanya I just inantay ko na lang po yung mga balita after sa nagpa-research po tayo anong naganap, tiningnan ko rin yung affidavit. Nakakabobo po mag-ano ho yun. Dapat yun hindi po dapat rated PG pag nagkakaroon ng hearing yung House Committee on Injustice. Dapat po yan, ang rating po niyan X-rated o kung may mas mataas pa sa X-rated. Bakit ho? Nakakabobo ho Kunan, maunlad na bansa para sa ating mga kabataang Pilipino. At ngayon pong hapon, ang ating pong pamagat, smoking gun to Ismokoy gun. No, Ismokoy gun, yung mga kasama nating Cebuano, yung mga Bisaya, alam na alam ang ibig sabihin ng Ismokoy. Ano ho? So from smoking gun to Ismokoy gun. Yung mga kasama ho nating Bisaya at yung mga kasama natin kaibigan sa Cebu, mag-message po kayo para yung iba nating kasama sa live ay na maiintindihan ano ang ibig sabihin ng Ismokoy. Ano ho? At maraming salamat sa lahat po ng nasa Facebook. Sana ho, nakikiusap ako, patuloy po kayong mag-share. Importante po yung share para po yung shadow ban ng ating pahina ay mabasag natin. Sana ay patuloy kayo na mag-like, mag-react, mag-comment, mag-share. Importante po sa Facebook yon. Nakikiusap po ako sa inyo mag-share at mag-follow. Yung mga nasa YouTube naman ho, ganun din. Sana ho ay patuloy kayo na sumubaybay sa YouTube at mag-like, mag-react, mag-comment, mag-share. Hindi po kinakailangan na magkaparehas po ang ating opinion, ang ating pananaw, ang ating kuro-kuro. Kahit po magkasalungat, welcome po kayo dito sa channel ninyo, dito po sa pahina ninyo. Sana lang po ay mag-share po kayo. No? Ngayon po ay araw na ng Miyerkules. Araw po ng April 15, araw ng sahod doon sa mga sumasahod tuwing kinsenas. Meron pa ho ba na natira sa inyong sahod? O nai-advance na natin o nai-utang na natin? Dahil nga dito sa dinadanas nating krisis dulot ng problema dyan sa gitnang silangan. At syempre, itong supply ng langis nagkakahigpitan at ang pinakamalaking delubyo, ang pinakamalaking krisis, yung krisis na ang ating Pangulo ay si Bongbong Marcos. Ano ho? Yan yung krisis na ating pinagdadaanan. Fine lang po natin, Ismokoy. Ibig po sabihin nito, Ismokoy, sa mga Bisaya, sa mga Cebuano, ito po yung daldal lang ng daldal, yung maingay, yung tunog naman lata, yung magulo, pero walang laman at higit sa lahat, walang katotohanan yung mga pinagsasabi. Yan po yung pinagmamayabang na smoking gun ng grupo ni Luis Tro, yung chairman ng Justice Committee. From smoking gun, nauwi ito tuloy kay Ismokoy gun. Ano? Batiin ko lang po yung first top 10 muna. Si Susan Padin, maraming salamat. At Nagaraya, maraming salamat sa iyo. Maayong hapon din si Naignis H. Ochnomis. Okay, maraming salamat. Maraming salamat. Si Ambong Mendiola, Nora Bill Mendoza, si Gold Vega Knight, Cheryl Torres, si Atzarieta Jimenez, o si Michael Jimenez, yung aking kapitbahay. Mabuhay ka, Michael. Nakita ko siya kaninang umaga. Si Alex HR9ZB. Okay, si Bernardita Piodo Solana, maraming salamat. Kay Mike De La Paz at kay Jose Marco Gutierrez. Ano, yan po yung mga maaga nating nakasama. Maraming salamat po sa halos 600 nating live viewers. Habol po kayo. Ano, pahintulutan po ninyo na samahan ko kayo kung ano man pong ginagawa ninyo, saan man po ang inyong patutunguhan. Ngayong alas 5:06 ng hapon, ngayon pong April 15, araw po ng sahod sa ilan at deadline supposedly ng income tax return ng pagbabayad ng buwis
at pagpa-file ng income tax return. Napansin ninyo, wala namang epekto sa tao no in-extend yung deadline ng May. Alam niyo kung bakit? Wala rin naman ibabayad ang tao at na-diskurso natin dito no ating pong huling podcast. Pagka more than 2,000 yung iyong babayaran at kulang na ang budget, pwede ka naman talaga mag-avail ng installment payment. Kunyari, higit sa 2,000, halimbawa 10,000, pwede mo ng 5,000 yung bayaran ninyo ngayong April 15. So hindi po kinakailangan mag-extend dahil yung kayang magbayad, magbabayad po yan whether you extend it or not. Yung hindi kayang magbayad, na hindi naman corporation, pwede namang mag-avail ng installment payment yan. April 15, ngayong araw, yung kalahati, at yung kalahati, October 15. Kaya hindi po pinapansin yung si At Nelisa Smokoy Gun, tama po yan, Smokoy Gun. Bakit po Smokoy Gun? Ito ho ay may kaugnayan or kaugnay talaga nung nangyaring cooking show diyan po sa Mababang Kapulungan kahapon. Tama po yung narinig nyo, cooking show. Lutuan magagaling magluto talaga itong mga bahagi ng Maletagang diyan sa Mababang Kapulungan. Nagpresenta po sila ng isang polluted source. Imagine niyo, we are paying so much taxpayers' money and today supposedly is the last day of filing of the income tax return and payment of taxes and yet itong mga walang puso, manhid, bingi na mga kongresista imbis na atupagin kung paano mapabilis yung mga hinihingi ng mamamayan na suspindihin pansamantala yung VAT sa produktong petrolyo, busy sa kanilang cooking show. Lutong-luto yung kanila pong hearing kahapon, yung kanilang cooking show. Merong cooking ng ina daw, sabi nung Jen. Tapos si Jen Espina, Holy Bull si Madriaga. Tama po yun. Siya nga po si Smokoy Gun. Si Tess de Castro Lawrence, hello din po sa inyo. At si Iza Nolasco. So, nagpresenta pa nakuha pa nilang magpresenta, magtuloy. Nakita naman ninyo yung production. Ang dami-daming mga staff ng kongresista nakaupo doon, naglalakad, nag-aabot ng papel, busy saan? Hindi po productive yung hearing na ginawa kahapon sapagkat nagpresenta po sila ng isang polluted resource person. Nagpakita po sila ng isang polluted witness. Nagpresenta po sila ng isang polluted testimony. Sa katauhan ni Ramil Madriaga. Lokohan yung hearing kahapon. Another full display of how these heartless congressmen and women led by the chairman or chairperson of the Justice Committee, yung Luistro, it's a full display, full exhibit of how they wantonly disregard public sentiment on how they waste our public money. Ganyan po kakapal na ang mga nakuha pa ho nilang magpresenta ng isang polluted witness, polluted resource person. Nakuha pa ho nilang pagpakinggan at magkaroon pa ng mga questioning itong polluted affidavit, itong polluted testimony. Sino ho ba yung crying star witness ng Maletagang na ipinesenta nila kahapon sa Senado? Atin pong hubaran, atin pong unti-unting talupan ang pagkatao at yung mismong linalaman ng sablay, bulilyaso at budol na affidavit ng kanilang polluted at budol na testigo. Si Judy Bernardino, in Justice Committee, ganyan sila mga representatives. Si
Joris B. Kinesio. Ilaban ninyo ang bayan natin. Save the Philippines. Yes. Save the Philippines. Bongbong Marcos resign. Si Tess Concepcion, napagtatawanan na tuloy sila. Mga gigil. Ano ito? Mga gigil. Ako, tama. Si at Maria Victoria Godir. Sinisiraan lang nila si Inday Sara Duterte. Si Aris Mangulobnan. Bagay na bagay sa kanila na kantahin ang hawak mo ang script. Hawak mo ang script. May paiyak-iyak pa eh. At si Kim Garay, House of Representatives, at si Daylinda Tejero. At Daylinda Tejero, imiyak pa, attorney, si Madriaga. Alam mo ninyo, to be honest with you, di ko ho nasikmurang manood eh, nakakabobo eh. Kanya I just, inantay ko na lang po yung mga balita after sa nagpa-research po tayo, anong naganap, tiningnan ko rin yung affidavit. Nakakabobo po, mag-ano ho yun. Dapat yun hindi po dapat rated PG pag nagkakaroon ng hearing. Yung House Committee on Injustice, dapat po yan, ang rating po niyan X-rated o kung may mas mataas pa sa X-rated. Bakit ho? Nakakabobo ho eh. Huwag po ninyong papanoorin yung mga anak ninyo, yung mga kabataan, lalo na yung mga nagre-review sa bar exam. Huwag po kayong manunood ng ginagawang hearing dahil malamang magkakamali ang sagot ninyo pag kayo po'y sumailalim sa bar exam. Mali-mali po, wala kayong matututunan doon. Yung po yung how to commit malpractice 101. Yan po yung matututunan ninyo pag nanonood kayo ng proceedings diyan sa Committee on Injustice. Kung yung mga abogado naman, wag niyo masyadong seryosohin, mas mainam na ho na mag-MCLE na lang tayo pare-pareho dahil baka kakanood nyo diyan ma-disbar ho kayo. So yan, mag-ano po tayo. Si Madriaga, unahin po natin, meron siyang claim na siya po ay bahagi ng Vice President Security Group. Yung security group ni Vice President Inday Sara Duterte. Sino ho ba si Ramil Madriaga? Diyan natin simulan. Bakit natin sinabing from smoking gun, yung sinasabing talagang ito nang may dala ng ebidensya. Bakit siya naiwi bilang smokoy gun? Sino ba si Ramil Madriaga? Alam mo naman ninyo na lahat naman ito ay pwede ninyong check sa lahat po ng platform, sa mga internet, sa laptop po nyo, sa inyo pong smartphone, mabilis namang madiscover kung sino si Madriaga. Si Madriaga ho, ito po'y may kaso. Kidnapping lang naman. Mababa ka ang kaso nito. Diba? Ito po ay may kasong kidnapping na ilang beses na ho itong naging subject of a police operation, law enforcement operation dahil nga armed and dangerous ang sinasabing pagkatao nito pati yung grupo nito. Kidnapping po ang linyada nito eh. So over yung kidnapper na sinasabi niya, pinipilit niya, ako ay parte ng security detail, close in group ni Vice President Inday Sara. Ito po ay matagal ng pinasinungalingan ng namumuno ng dati nung Vice President Security Group na si Colonel La Chica. Nag-execute na po ng affidavit, mga kababayan, si Colonel La Chica debunking all the claims, the wild claims of this Ramil Madriaga. And yet, yung affidavit po, sinumpaan din po yun, notaryado ni Colonel La Chica, mas binigyan po ng bigat nitong mga ismokoy din na miyembro ng Committee on Injustice, itong ismokoy gun nila. Pare-pareho po silang ismokoy eh.
instead of presenting a smoking gun, ang prinesenta nila, alam naman nila, ay isang smokoy gun. Pare-pareho silang smokoy dyan. Dapat, kung kanilang inaral muna at pinagbangga yung dalawang affidavit, sapagkat nagbabangga ang affidavit naman talaga yan. Yung affidavit ni Smokoy Ramil Madriaga at yung affidavit ni Colonel Lachica. Malinaw doon, malinis, sinabi ni Colonel Lachica na, by the way, aktibo pa po ito aktibo pa po ito sa serbisyo. Ito po yung napapabilang sa mga nagbubuwis ng buhay. Ito po yung team nagbubuwis ng buhay para sa bansa, para sa ating mga kapwa Pilipino. Si Colonel Lachica po yan. Sinabi na niya na hindi ka bahagi ng security detail or security protection group ni Vice President Inday Sara Duterte. Itong si Ramil Madriaga. And yet, hindi po si KPL na curious. Ano po yung Smokoy, Attorney Vic? Ang Smokoy, ito yung walang magawa kundi maging maingay lang, maging magulo, manggulo, at wala namang laman yung sinasabi. Wala namang laman yung testimonya. Wala namang laman yung sinasagawang proceeding, kundi paninira lamang. Marami pong salamat sa higit 1,000 nating live viewers. Nakikiusap po muli ako. Yung nasa Facebook, please mag-share po kayo para po malabanan natin yung pag-shadow ban na ating pong nararanasan dahil sinisikil at linilimitahan po nila ang makakapanood ng ating podcast sapagkat nalalaman ng taong bayan ang totoo. So yun na sa Facebook, please. Ako po'y nakikiusap. Pagbigyan ninyo ako bukod sa pag-like, pag-share, pag-like, pag-comment, pag-react, at pag-follow, mag-share po kayo. Ganon din po yung nasa YouTube. Bukod po sa pag-like, pag-react, pag-comment, mag-subscribe po kayo at mag-share po kayo. So yan po ang pagkatao o brief background ni Ramil Madriaga. Wala po tayong ginagawang paninira dito. Subalit ito po ay nasa mga public knowledge naman po yan. At kung hindi man po public knowledge, you can research on him. Yung kanya po ay siya ay isang leader lang naman ng Kidnap for Ransom Group. Ang pangalan po ng Kidnap for Ransom Group ni Ramil Madriaga, hulaan po ninyo, mahirap hulaan. Yung pangalan ng kanyang Kidnap for Ransom Group ni Ramil Madriaga ay Madriaga Group. Madriaga Group. Yan po yung kanyang pagkatao. Siya po ay convicted po ito ng kasong kidnapping. Ngayon, bakit siya ngayon nariyaan sa mababang kapulungan? Sapagkat siya po yung ginagawang star witness. Star witness ng Smokoy Gang, yung kumukolekta po ng mali-malitang pera galing po sa buwis ng mamamayang Pilipino. Yung mga Smokoy na miyembro po ng Committee on Injustice sa mababang kapulungan. Sa kadahilanan, natakot na po yung mga ito. Dahil nakakatiyak po sila. Pag si Inday Sara Duterte na ang presidente, lahat ng humipo ng mali-maletang pera, lahat ng nakialam at nagsalaula sa ating taunang budget, papanagutin ni Presidente Inday Sara Duterte pagdating ng kanyang pamumuno bilang ating Pangulo. Kaya sila naman, gigil na sila. Nasiraan, patirin, matanggal sa posisyon si Vice President Inday Sara Duterte at ma-disqualify sa pagkandidato bilang Pangulo pagdating ho ng 2028. Huwag po nating hayaan na mangyari yan. Ngayon po nagtagpo na at napanood po ninyo, ako hindi ko talaga pinapanood dahil nakakabobo po yun . Nakahapon po ay nagtagpo na ang mga miyembro ng Maleta Gang at ang pinuno ng Madriaga Gang. Nagtagpo kahapon. Nagsanib puwersa ang mga miyembro ng Maleta Gang
at ang pinuno ng Kidnap for Ransom Group na si Ramil Madriaga ang Madriaga Gang. Ganyan po kalala, ganyan na po kasalaula ang uri ng mga kongresista ninyo na mga hinahalal. Yung iba na may karamihan dyan, produkto ni Comelec Magic kanya na riyan pa rin yan No? So mag-isip-isip po kayo. Yung pinapanood ninyo kahapon, mga ang rating po niyan, talaga pong siguro quadruple X-rated Dahil bastusan po talaga at napakasahol ng pambababoy sa talino, kaalaman at karunungan ng mamamayang Pilipino. Kahapon, ulitin ko nagtagpo na at least publicly sa unang-unang pagkakataon ang miyembro ng Maleta Gang sa Kongreso at ang pinuno ng Kidnap for Ransom Gang ng Madriaga Gang na si Ramil Madriaga. Ito po ngayon ang nangyayari. Yan po yung brief background ni Madriaga. Ilang beses na po itong dinebunk o pinasinungalingan ni Colonel Lachica. Maraming salamat dito sa aking volunteer staff na pinadala po. We give credit where credit is due. Dito po sa post ni Joey Cruz, yung Joie de Vivre every other day. And I quote, konektado na daw si Madriaga sa PSG since 2018 pa. At nakilala niya si Colonel Lachica na major pa lang ang ranko at that time. 2018, ang claim ni Madriaga, kilala na niya si Colonel Lachica, Colonel na ho si Colonel Lachica ngayon, noong 2018. At major pa lamang daw ang kanyang ranggo. Subalit, ang katotohanan, si Colonel Lachica, nung taon na binanggit nitong ni Madriaga, ay hindi po siya major. Dinemote ni Madriaga sapagkat ang katotohanan, si Colonel Lachica noong 2018 ay Lieutenant Colonel na. So doon pa lang, unang sultada, basag na agad, wasak na agad ang pinagtahi-tahi, pinagtagpi-tagping kwento, sarswela at pambubudol ni Ramil Madriaga. Importante po na malaman ninyo yung totoong pagkatao nitong mga players ng Budol Gang diyan sa Kongreso. Again, kahapon, face-off, nagharap-harap yung mag-aakampi. Yung Maleta Gang, yung tumatanggap ng mali-maletang pera. Imagine niyo, tumatanggap ng mali-maletang pera, sila ngayon na nag-iimbestiga doon sa taong higit napakaraming boto kumpara mo sa kanila. At inaabuso yung proseso ng impeachment. Nagharap yung mga miyembro ng Maleta Gang at yung leader ng Madriaga Gang, si Ramil Madriaga. So doon pa lang, bulilyaso na. Unang sultada, mali na. 2018, sabi ni Madriaga, major pa lang, kilala na raw niya. Noong 2018, major pa lang si Colonel Lachica. Baka sabihin niyo, sabi mo, Attorney Vic, noong 2018, Lieutenant Colonel na si Colonel Lachica. Baka naman kakapromote lang. Nag-meet sila major and after a few days or weeks or months ay naging Lieutenant Colonel si Colonel Lachica. Hindi po. December 15, 2018 ay na-promote na po si Lieutenant Colonel Lachica into full Colonel Lachica. So, let me just disabuse your mind should you have some question na baka nag-abot lang yung Major at Lieutenant Colonel, hindi o. Matagal ng Lieutenant Colonel si Colonel Lachica, 2018, Lieutenant Colonel na siya, hindi po Major. Kagaya ng pagdedemote ng leader ng Madriaga Kidnap for Ransom Gang. Hindi po Major si Colonel Lachica, bagkus sa isang Lieutenant Colonel. And on 15 December 2018, siya po'y ginawaran na ng kanyang rango bilang full colonel. No? Marami pong salamat sa halos magdadalawang libong live viewers natin.
Kababayan PH, shout out Attorney Vic Rodriguez. Kababayan PH, kaibigan, mabuhay ka. Nagkita tayo noong linggo. Ito yung mga kaibigan nating mga totoong tao ito. Si Kababayan PH, si PH Update, of course. May nabasa ko kanina, nandito ba siya? May nagulat, at Romantic Moon. Sir Spencer, hello po. Nandito ba si Spencer? Baka nandito rin. Magandang hapon sa inyo. PH Update, maraming salamat. Andito rin na nakasubaybay ang ating mga kaibigan mula sa mga third floor studio. Ang ating mga ever loyal na kaibigan Marlon Purificacion at si Pam. Si Pam Pedroche, maraming salamat. Laging nakasubaybay. PH Update, si Kababayan, si PL nandito rin eh. So yun po yung ibig sabihin ng Smokoy. Yung Smokoy. So, doon pa lang mali na. Pasukin din po natin yung kanyang mga pinagsasabi. Kahapon po, buti na lamang ay may nanonood na kapatid yata nung artist, yung visual artist na si Binibining Tanya Gaisano Lee. Tanya Gaisano Lee is an artist who hails from Cebu. And agad-agad sinabi niya, pinasinungalingan niya, dalawa na po ito ha. Una, hindi po major si Colonel La Chica noong 2018, bagkus Lieutenant Colonel, and on 15th of December 2018, nagawaran na siya ng kanyang pinaghirapan ng rango na full colonel. So doon pa lang, sablay na si Madriaga. Pero bago dyan, titingnan po ninyo yung karakter ng tao, sablay din po yun. Leader nga ng notorious at they are armed and very dangerous kidnap for ransom Madriaga gang. Itong si Ramil Madriaga. No? So pangalawa na ho yun. Tapos meron napakalaking blunder. Mahirap po talaga magtahi-tahi ng storya. Mahirap po magtagpi-tagpi. Wala pong perfect script. Lalo pa pag nagmamadali dahil may nahabol po silang kinakailangan nilang mailabas. Itong kanilang grand production, wasting public money ng within 60 days makapag-transmit sila sana, nangangarap sila ng articles of impeachment. Hindi po tanga yung ating mga senador. Masyadong minimenos nitong miyembro ng Committee on Injustice, itong mga maleta gang, itong maleta boys and girls ng Committee on Injustice, yung kakayahan at talino at pag-iisip ng mga senador. Akala nila, mga kasingihina nila yung mga senador, na kahit bigyan nila ng bulilyasong articles of impeachment, didinggin ito at hindi ibabasura dahil talaga naman, wala naman talagang mabuong probable cause. Wala pong may bubuong probable cause ang Committee on Injustice. Yung sinasabi po na paglabas kahapon na meron daw pong iniregalo itong si leader ng Madriaga gang, si Ramil Madriaga, na painting kay Vice President Inday Sara Duterte. Agad-agad pong pinabulaanan ito mismo kay @Roy Mercado _art. Thank you at Roy Mercado _art. Maraming salamat. Si Mafe Nacionales. Waiting ang maleta at envelope ng Kangaroo Court. Tama, yung cooking show dyan sa Senado. Si Matsosh, watching from Canada. Galaxy, maraming salamat. At Libra 1969 girl, hello, maraming salamat sa iyo. So, lumabas ho agad yung artist. Artist na to ang kanyang subject ay yung mga faceless. Yung po yung object ng kanyang artwork. Yung po yung art piece niya. May lang ng wangis ng muka pero wala pong mata, walang ilong, wala, faceless. Yung po yung kanyang subject ng kanyang visual art, ng kanyang painting. Lumabas po agad maraming salamat kay Ma'am Tanya Gaisano Lee
na agad-agad ay dinebunk o kinorek o linabanan ang pagsisinungaling na ito. Ano? Sinabi niya, yung painting na inaangkin ni Ramil Madriaga, criminal po talaga, hindi lang kidnapper eh. Painting ng may painting, inaagaw eh. Kanya daw yun eh. Diba? Kaya painting ng may painting. Yung intellectual creation ng isang tunay na artist, inaagaw din, inanakaw din eh. Dinadamba din, kanya raw yun. Sinabi ng totoong artist, si Binibining Tanya Gaisano Lee, ma'am, salamat. Siya po ang pintor, siya po ang lumikha nung faceless subject na yan ng painting at ito po'y kanyang ibinigay na regalo. Siya mismo nagbigay na regalo kay Mayor Inday Sara Duterte nung mga panahon na yon. Hindi pa po Vice President si Inday Sara noon kundi Mayor. That's according to the artist herself. Dinagdagan pa po yan ng yung second nominee ng PPP party list. Yung PPP party list si Brian Lim, nagpa-interview rin kagabi sa third floor studio at sinabi niya na meron din siyang likha, painting na likha ni Tanya Gaisano Lee. O ano naman ngayon kung meron din siyang likha o painting na linikha ni Tanya Gaisano Lee. Sinabi niya, in-affirm niya, vinalidate niya na yun talaga ang subject ng mga paintings ni Tanya Gaisano Lee. Parehas na parehas, mukha lang, faceless. Nandun yung wangis, nandun yung korte ng pagmumukha natin, pero walang mata, walang ilong, walang bibig. Yun po yung subject ng mga likha ni Tanya Gaisano Lee. Kaya maraming salamat kay Ma'am Tanya Gaisano Lee for immediately debunking itong pagsisinungaling ng tambalan ng mga leader at miyembro ng Maleta Gang at ng leader ng notorious na Madriaga Kidnap for Ransom Gang. No, para lang mo klaro tayo. Batiin ko lang muna, Anna Steven ng UK, Neliza ng UAE, Grace Magalona ng Hong Kong, Luz Hinayo ng Singapore, Zari Tajimenez ng Zamboanga, Sibugay, Lalaine Sagun, kaisa kami sa inyo dahil mahal na mahal kayo, na mahal ko ang bayan. Maraming salamat. Agamemnon Norol ng CDO, kaya Maria Barot ng Dubai, Lady Miles ng Hong Kong, Ana Jel ng Singapore, Yeng Mandal ng Holo, Crisleta Gutierrez ng Tagaytay, Gary Catillo ng Adelaide, Australia. Speaking of Australia, I hope I got your name right, sir. Nais kong batiin Harvey. I hope I got your name, Harvey. And Roselyn Uy. Harvey and Roselyn Uy. I hope I got your name. They're from Sydney, Australia. I met them just before we went live sa podcast natin. Sila po'y Filipinos based sa Sydney. Hanggang Friday na lamang po sila at babalik na sila sa Sydney. Maraming salamat. They approached me at sila daw po ay ating follower at pinanunood tayo. Maraming salamat sa inyong support at pagsubaybay. Si Yen Mandal ng Holo, of course, bati na natin. Si Gary Catilo ng Adelaide, Australia. Marites Villanueva ng Negros Occidental. Si Fai Mifi ng Macau. Si Ross Simon or Sayman ng Kalibo, Aklan, Azon, Laganao, Balanga, Bataan, at si Alz Apolinario ng Holy Land ng Israel. Maraming salamat. Marami pa po tayong babasahin but tuloy lang po muna tayo sa ating podcast. Marami pong salamat sa halos magdadalawang live viewers na po natin. Tuloy po tayo. So bukod po sa dinebunk po ni Tanya Gaisano Lee ng artist po na regalo niya yun kay Mayor Inday Sara Duterte noong mga panahong iyon. Dinebunk din po iyan na meron ding art piece itong second nominee ng PPP party list, si Brian Lim, na kasama po ni Congressman Harold Duterte ng PPP party list. Meron din daw siyang art piece na likha
ni Tanya Gaisano Lee. Pinatotohanan lamang niya na yun talaga ang subject ng mga painting o likha ni Tanya Gaisano Lee. So ang dami na pong butas nitong Ismokoy gun na supposedly pag nagyayabang nila, inaasahan nila na smoking gun. From smoking gun, nauwi po tuloy kayo sa Ismokoy gun. Ismokoy gun. Nagtagpo kasi yung mga gangmates yung mga gang members ng Maleta Gang, hinarap na yung pinuno ng Madriaga Gang. Pinagtatawanan na kayo ng mamamayang Pilipino sa mga pambubudol ninyo. Baka akala ninyo nabubudol pa ninyo kami, nagkakamali kayo. The joke is on you. You are the joke. Kayong mga miyembro ng Maleta Gang at ang leader ng Madriaga Gang, yung Kidnap for Ransom, notorious po yan, Kidnap for Ransom Gang. Ano? Tuloy po tayo doon sa isa na namang very evident na pambubudol. Nandito rin po yun sa kanyang affidavit na linikha. I-check po ninyo kung may kopya kayo. Meron po siyang affidavit sa paragraph 38. Check po ninyo kung meron po kayong kopya ng affidavit nitong pinuno ng Madriaga Kidnap for Ransom Gang. At amic_TV 45 UK. Maraming salamat. Ang sabi niya, attorney, habang binabasa ni Madriaga ang affidavit niya, si Trillanes ang naririnig kong nagsasalita. Maraming salamat at amic_TV 45 UK. Maraming salamat. Jingjing Segara, hindi ako maka-chat sa YouTube. Hindi, nabasa ko, Jingjing, naka-chat ka. Nabasa ko yung message mo. Si Melody Sartagoda, Adik Bangag, sinungaling. Oo, tama ka naman lahat sa sinabi mo. Si Ebon Ariate Jason, good afternoon, Attorney Vic Rodriguez watching from Saudi Arabia. Mag-iingat po kayo dyan. Let's enjoy yung pansamantalang ceasefire. Sana magtuloy-tuloy. Si At Placido Piloso po. Napakahusay na abogado po nito. At Placido Piloso. Ba't nawala si Placido? Ayun. Sabi po ni Attorney Placido Piloso po at Placido Piloso po, falsis unos, falsis omnibus. Kita mo naman yung abogado natin. Napakatindi nito. Yan talaga pag lagi ka na sa Korte Suprema, nagiging dalubhasa ka sa batas. Maraming salamat sa pagsubaybay, Placido Piloso po. At ganoon din sa Mamosto family. Maraming salamat. Babasahin ko po as I see your name para tuloy-tuloy po yung ating podcast. So tingnan po nyo yung paragraph 38 niya. Sabi ni Ramil Madriaga, yung paragraph 38 at 39 ng kanyang sariling paragraph. Sabi niya, nakaharap daw niya ang isang Lin Wei Xiong. Lin Wei Xiong, meron pang araw. Sabi niya, sometime June or July. Talagang nanguhula si Madriaga, June or July of 2021. Nakaharap daw niya sa parking sa ilalim, yung basement parking, dito po yan sa Quezon City, yung Seda Hotel. Seda Hotel, basement parking, kasama niya yung kanyang pinsan, ito dapat subpinahan. Kung talagang may konting tinupang natitira, itong House of Representatives Committee on Injustice, binanggit ng bata nila si Ismokoy Gun si Madriaga yung kanyang pinsan, yung cousin, Rosendo Madriaga. Subpinahan agad yan. Rosendo Madriaga, totoo ba na ganitong buwan, June or July of 2021, ikay nagpunta sa Seda Hotel, basement parking lot, dyan sa Quezon City, kasama mo si Smokoy Gun. Dapat ganun na agad ang follow-up Yan ang subpinahan, hindi kung sino-sino. At doon daw po, nakaharap nila yung isang taong nagngangalang Lin Wei Xiong. Lin Wei Xiong na
Apparently, sabi niya, was the financial officer of Pharmally Pharmaceuticals. Talagang ililink yung Pharmally. Alam naman natin kung sinong kasali dyan sa Pharmally eh. Di ba? Iyan, kilalanin yung lahat kung sinong kasali dyan sa Pharmally. Yan ang dapat tugisin. Si Pharmally Boy. Ibang araw, magde-devote tayo ng araw kay Pharmally Boy. So anyway, binanggit po nito na nakita niya si Lin Wei-xiong at nakausap niya sometime June or July of 2021. Marami po salamat sa higit na 2,000 live viewers na natin. Ito po ay agad-agad ding dinebunk. Nakausap ko ho kagabi yung mga kakilala, kaibigan ni Lin Wei-xiong. At pinaabot ni Lin Wei-xiong, talagang nagagalit, napakasinungaling ni Ismokoy Gun Ramil Madriaga. Sabi ko, bakit naman? Nakausap ko rin, kinumpirma ko. Nakita ko yung mga dokumento, nakita ko yung passport, nakita ko yung mga ibang records, official records, nakita ko na yung taong sinasabi niyang nakaharap niya, wala po sa Pilipinas. Sabi niya nakaharap niya noong June or July of 2021 upon instruction of PRRD at nakinuha daw niya 175 million pesos lang naman. Ganon ka big time itong si Ismokoy Gun. Pumipick up ng 175 million pesos daw sa ilalim daw ng Seda Hotel Quezon City daw sa parking lot sa basement daw, no? At nakuha daw niya daw ito June or July of 2021 daw. Kakadaw niya, agad po siyang pinasinungalingan. Check po ninyo yung aking posts sa aking FB na kagabi pa, kanina pa po yan, doon sinabi na wala po sa Pilipinas yung tinuturo ni Ismokoy Gun Madriaga na tao. April 11, 2021, umalis na po, lumisan na ng Pilipinas si Lin Wei-xiong. So kung umalis ka ng April of 2021, it will be next to impossible for Ismokoy Gun Madriaga to have met the person of Lin Wei-xiong sometime June or July of 2021. Why? Because when Lin Wei-xiong left the country April of 2021, April 11, 2021 to be exact, bumalik po siya August 14, 2022. Hindi po 21. Kasi kung August 2021, maaari pa na may nalilito sa kanilang dalawa. Kasi June or July kasunod nun August. Pero magkaibang taon. Umalis po ng April 11, 2021, bumalik ng Pilipinas August 14 of 2022. Pang-apat, pang-limang kasinungalingan na ni Ismokoy Gun Madriaga, yung bata ng mga maletagang na nagpapatakbo ng mga proceedings diyan sa Committee on Injustice sa mababang kapulungan. So, sobra-sobra na po yung dapat po ito hindi lang red flag Talagang multiple reds na ito. Hindi na dapat pagbigyan pa ng halaga't panahon ang taong ito si Ismokoy Gun Madriaga. Panloloko na po ito. And again, itong krisis na ating kinakaharap, bawat sentimo, bawat singko dapat po nating pahalagahan. Alam mo ninyo, nasa krisis tayo. Yet they're using our money. Tumatakbo aircon, may merienda sila ron, tumatakbo yung kanilang secretariat, yung mga staff. For what? For nothing. For nothing. Para lang po to propagate their lies.
dapat po ito'y itigil na at mag-concentrate kung paano mapaunlad ang ating kasalukuyang pagkakalugmok sa krisis na ating pinagdadaanan. Alam mo ninyo, meron pa tayong papakita, dami pa. Meron pa siyang ipinakita na annex, yung mga larawan. Meron po siyang pinakitang dalawang annex, Annex A and Annex A-1. Ito po yung land bank check na nagkakahalagang 84. Yung mga meron pong copy ng affidavit niya, pakikita ko lang ano. May land bank check siyang pinakita, isang 84 million as Annex A, at meron din siyang ipinapakita na Annex A-1 na ganun din, 4.8 million. Parehong cheque under his name. Ang kanya pong drama naman dito, pakita ko lang, basahin natin para dito po sa ating pahina, wala pong fake news dito eh. Dito po sa kanyang affidavit, sinasabi po niya, pag tiningnan ninyo sa paragraph starting ng 34, paragraph 34, tingnan po niyo dyan. Nagsimula po yung kanyang, mas maaga pa pala. Simula po paragraph 23. Ano? Ang title nung kanyang start of paragraph 23, dummy accounts and bank transactions for PRRD. No? Nakalagay doon PRRD ha. And pag tiningnan po ninyo yung paragraph 23, 24, 25, 26, 27, doon makikita mo yung sequence. Obviously, he was referring to the time, sa kwento niya, na presidente pa si Tatay Digong. Presidente pa si Rodrigo Roa Duterte. Pag sinundan po niyo yun. Yung meron pong keen-eye pagdating po sa detalye, makikita po ito. Posibleng makalagpas sa mga miyembro ng Maleta Gang diyan sa mababang kapulungan. Kasi nga, may maleta eh. No? Or talagang zero balance po ang mga ano nito eh. Ang mga pag-iisip nito eh. Dito makikita mo, obviously, yung kanya mga testimony, he was referring to PRRD still as president. Yung point in time na siya ay di umano'y may transaksyon o inuutusan ni PRD. Pero pag nakita ninyo yung pinakita ko kaninang annex, ito pong checking binabanggit niya, April 18, 2023. Iba na ho ang presidente noong April 18, 2023. Yun po ay sa 84.2 million at yung sa 4.8 million, hindi po niya pinakita dito yung date. Pero kung titingnan mo, yung series nung serial number ng manager's check, magkakadikit po sila. Ibig sabihin, hindi naglalayo yung date of issuance. Ito'y safe to conclude na ito re-inissue April 18, 2023. Sa pangalan nino? Sa pangalan ni Ismokoy Gun, Ramil Madriaga. Ramil L. Madriaga. Ano po ang timbang nito pagdating po sa ating criminal law? Ano pati po sa law on evidence. Meron po yung mga law student na marami pong nanonood, yung mga miyembro po ng legal community, alam na alam po nila yan, yung Section 29, Rule 130 of the Rules of Court, yung res inter alios acta rule. Ano po yung res inter alios acta rule? Ibig lamang pong sabihin nun, yung deklarasyon ng isang tao ay hindi mo pa pwedeng panagutin o buhulin ng basta-basta lang sa deklarasyon mo yung ibang tao. Ito po, sinasabi niyang may kinuha siyang pera, manager's check sa land bank.
meron siyang pinakitang cheque, nakapangalan sa kanya, dated April 18, 2023, ang face value is 84.2 million at ang isa naman ay 4.8 million sa pangalan din niya. Ano ang pinapatunayan nito? Wala na meron lang in-issue ang land bank ng ganitong kalaking MC kung totoo man ito sa pangalan ni Ramil Madriaga. Therefore, si Ramil Madriaga alias Ismokoy Gun ang dapat magpaliwanag. Saan galing yung 84.2? Ang dapat subpinahan dito ay ang manager ng land bank saan? Sa Quezon City, Diliman Branch, Department of Human Settlement, Urban Development Branch, Diliman, Quezon City. Kung gusto talaga mag-imbestiga ng patas ng mga maletagang, subpinahan yung manager ng Land Bank, Department of Human Settlement, Urban Development at Department of Human Settlement, Urban Development Branch, Diliman, Quezon City. At i-produce yung kopya nitong MC sapagkat yung photocopy po nito o yung isang naiiwang kopya sa bangko, meron pong patlang doon eh. Pipirma po doon yung pangalan ng tumanggap ng cheque para maisalang din nila kung talagang gusto nilang mag-imbestiga ng totoo. Hindi itong moro-moro sarsuela na cooking show na mga miyembro ng Maleta Gang na nakipagtagpo at sanib puwersa na dito sa leader naman ng Kidnap for Ransom Gang, yung notorious na Madriaga Gang. Yung smoking gun ng Maleta Gang, yung smoking gun ng Maleta Gang ay Ismokoy Gun lang pala. Walang substance yung sinasabi. Tuloy po tayo doon po sa isa niyang paragraph na sinasabi. Meron pa siyang sinasabi, hanapin po natin, meron siyang sinasabi na meron daw pong alam niya na may kasunduan sa pagitan, nakipagkasundo si Bongbong Marcos. Sanabi ito ni Madriaga, nakipagkasundo si Bongbong Marcos sa term sharing. So subpinahan din nila si Bongbong Marcos. Itong Maleta Gang, subpinahan ninyo si Bongbong Marcos, quiz him, ask him tungkol sa term sharing. Mga kababayan, pati yung mga kongresista, alam ko naman na marami rin naman nanonood, hindi lang nagpapakilala. Subpinahan ng Committee on Injustice si Bongbong Marcos upang tanungin, meron ba talagang term sharing? Sapagkat kung may term sharing agreement, noon pa lamang hanggang ngayon, that is betrayal of public trust. Dapat yung i-impeach si Bongbong Marcos, hindi si VP Inday Sara. Wala po si Inday Sara doon sa paragraph na yun na ikinikwento ni Ismokoy Gun. Ang sinasabi niya, napin ko lang para lang po buo yung ating podcast at pagpapabalita sa inyo. Ang sinasabi niya kasi na meron daw pagkakasundo yung magkapatid na Marcos. Kanina nagsalita na si Amy Marcos, si Senador Amy Marcos, hindi rin niya pinasisinungalingan niya. Pero di bali na yon. Dito tayo sa mababang kapulungan. Yung mga nagpresenta sa akala nilang smoking gun, Ismokoy Gun pala. Ismokoy Gun. Kinakailangan subpinahan ninyo si Bongbong Marcos at hayaan yung kumpirmahin ni Bongbong Marcos kung siya nga ba talaga ay nakipagkasundo na magkakaroon ng term sharing. Kasi close si Ismokoy Gun, sabi niya eh. Ang sabi niya, ang claim niya, bata siya ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte at naririnig niya lahat. Party siya, matindi papel nito. Matindi papel nito. O alam niya lahat ng nangyayari, alam niya lahat ng ginagawa ni Pangulong Duterte. So, isubpinahan ng mga miyembro ng Maleta Gang diyan sa mababang kapulungan sa Committee on Injustice si Bongbong Marcos. At alamin ninyo, kilala mo ba
itong si Ramil Madriaga. Dahil dito, dinadawit ka na ikay nakipagkasundo. At yung pagkakasundong yan, illegal yan. Bawal yan. Hindi mo pwedeng makipagkasundo at sasabihin mo na magkakaroon tayo ng term sharing pag ako'y presidente sa tulong mo on the second, on the third year, ako'y bababa sa pwesto bilang Pangulo at ibibigay ko na sa inyo term sharing. That is because pag yan ay pinatutuhanan ni Bongbong Marcos, yan ay impeachable offense. That is betrayal of public trust. Nangampanya ka, kumandidato kang bilang presidente. Ngayon, sinasabi ng bata ni Bongbong Marcos na si Ismokoy Gun Madriaga, meron kang pakikipagkasundo, umano, na bababa ka at may term sharing. Dapat subpinahan si Bongbong Marcos. Ano, subpinahan si Bongbong Marcos, sabihin niya, totoo yun. Para siya naman ay makaharap din ng impeachment complaint for betrayal of public trust. Kaya nga itong sinasabi ko, si Ismokoy Gun, wala ito. Wala ito. Wala ito. Si Zelita Corpus Moriyama. Napipikon na ang bayaran na troll. Tama yun, hayaan mo sila. Talagang nakakapikon. Yung akala nilang grand production nila na uwi lang kay Ismokoy Gun. Yung smoking gun nila, bukod sa smokeless, Ismokoy Gun pala. No, again, yung Ismokoy, hindi po imbento yan. Yan po yung salitang Cebuano, salitang Bisaya, na ang ibig sabihin, magulo, nanggugulo, nagsasalita at nag-iistoryahe lang nang wala namang katotohanan. Iyan po si Ramil Madriaga. Ano ho? Yan po si Ramil Madriaga. Kaya makikita natin na double time, triple time, quadruple time na po sila because they know, di maletagang ng mababang kapulungan, they know time is running out. Time is running out and it's running out so fast that they can feel it. I tell you, President Inday Sara Duterte will make you fully accountable for what you did to our country. For what you did to every single Filipino na araw-araw ay nagtatrabaho samantalang kayo ay nagnanakaw lang. Kaya mga kababayan, importante po itong ating podcast sapagkat kinakailangan malaman ninyo ang mga katotohanan, ang mga totoong balita at mapanagot nating sama-sama. Itong nagpapahirap sa ating mga Pilipino. Yan po ang totoong nangyayari diyan sa budol investigation trying to establish probable cause. How can you establish probable cause when your star witness na supposedly yung inyong smoking gun ay isa lang palang Ismokoy Gun? Ano ibig sabihin yan? Yung mga kongresista na meron pang respeto sa inyong distritong kinakatawan, yung mga kongresista na meron pang respeto sa inyong sariling pagkatao, dignidad at dangal, huwag kayong magpapagamit at huwag na kayong boboto dyan sa budol impeachment complaint na yan. Napakalaswana. Napakalaswana, napakasahol na, sobra na ang pambubudol at pagsasalaula ninyo. Hindi lamang sa mamamayang Pilipino, hindi lamang sa mga mamamayan ng inyong distrito, kung hindi sa ating saligang batas. And dagdag ko lang yung mismong sinabi ng ating Korte Suprema. Again, dito sa decision ng Duterte versus House of Representatives, yung impeachment po is a measure of accountability. And being a measure of accountability, ang impeachment proceeding should be conducted is not dependent on the will or capriccio ng mga politiko. Kung hindi, dapat daw po ito ay nababase sa strict language of our Constitution. Ito po ay malinaw na malinaw . Pambubudol lang po ang ginagawa.
ng mababang kapulungan. They are just motivated by sheer fear. Grabe po yung kanilang takot. Dahil tama naman, sila ho ay papanagutin ni Presidente Inday Sara Duterte sa nalalapit na panahon at mabilis na po ang takbo ng panahon, nararamdaman nila yan. No? Kaya po, batiin ko lang yung iba pa. MJ Martina Balte ng Dubai, JR Kabayan ng Saudi Arabia, Juanito Nueda, God Save the Philippines, Marcos resign. At Mox Garcia, si Maria Fede Guzman ng Bahrain, Salvacion Bacunyata ng Butuan City, Nal Fad ng Saudi Arabia, Glenn Pedro, smoking gun nila, smokeless. Tama, nauwi ki smokoy gun. Si Tintin Rosales, nakakagalit, sobrang taas ng presyo ng lahat pero walang ginagawa si Bongbong, nagpapasarap lang. At Nini Bunini, kung kulang na lang may direktor na mag-call out ng katsus naman. Tama ka Nini Bunini, binabasa na lang yung script, nagkakabulol-bulol pa, babasahin nyo na lang, nagkakautal-utal pa. Mado ba na bang mag-practice kayo sa loob ng kwarto nyo? Tawagin nyo yung staff nyo, pakinggan nyo nga, tama ba yung basa ko? Babasahin nyo na lang, utal-utal pa. Scripted na nga, hindi nyo pa ma-deliver ng maganda. Si Farah Rabulan ng Qatar, Gina Palomo, Malaysia, solid here. Salamat Gina. Leia Resultay ng London, Shalom from Davao, from Ana Marie Semblate, Baby Roda magnanakaw at sangkot sa kidnapping, ginagawang star witness, iiyak-iyak pa, only in the Philippines. Hector Etorma ng New Zealand, Joe Kinesio, ilaban natin ang bayan, Beng Libago, Sarsuela, yung mini trial. Talagang Sarsuela, imagine niyo nga ho, yung Maleta Gang nakipagtagpo na at sanib puwersa na sa Madriaga Gang. Yan ang talagang itsura ng ating kongreso sa ngayon. Si Noel Israel ng Vancouver at si Maria Venice ng New Zealand. Batiin ko lang po yung mga hindi natin nabate nung last podcast. Si Ines Nympha Noel ng Dubai, Lulet Yambao ng Maisog, Australia, maraming salamat. Lulet Abelyar Yambao. Ano niya kaya si Louie? Si Janet Foa Villanueva ng England, Lucelyn Arcaba, Maisog, Cavite, maraming salamat. Corazon Carion, Pampanga, Reynald Saladas, Masbate, Virgilio Maglupay, Davao. Si Als Apolinario ng Holy Land, nandun pa rin nung last live natin. Si Violeta Tibulan, kababayan po natin ito from Bulacan. Ana_Lola A. Attorney, bakit ang mga sinasabi ng mga Marines na dinala nilang mali-maleta ang nagke-question kay VP? Hindi ba dapat disqualified sila dyan? Kaya nga po, ito ay isang malaking sarsuela na naman. Pinagkakagastusan nating mga Pilipino. Kaya dapat to ay wag natin itong pahintulutan, atin silang labanan. Si Daniel Tamundong ng London, Rovelyn Cañete, wag po kayong patitinag sa trolls. Rovelyn, makakaasa kayong trolls po ang matitinag sa akin. Hindi po tayo apektado sa mga yan. Yung mga bayaran, hindi tayo apektado. Si Adia Forosmi ng Kyoto, Nerissa Badlon ng Cagayan de Oro, Benny Pagdunsulan ng Milan, Italy, Jesusa Chong ng UK, London, Flor Lipor ng Abu Dhabi, Maria Elisa Moreno ng Tokyo. Si Benito Monson, ito po yung last podcast. I hope, Benito, you will still have the same impression of our life today. Sabi po ni Benito Monzon, this is great content for those of us who are unfamiliar with the law. We are learning a lot. Thank you. Si Ameline Ansao Salile ng Qatar, Jennifer Kadungog, reset the system now before it's too late. Kaya naman nandyan yung mga hindi na rin mapapakali at punong-puno pa rin ng idealismo at pagmamahal